welcome po mga kuya. Nawa na pag-receive tayo, Body of Christ, sama-samang buong pamilya. Nagpasalamat at nagpupuri sa Diyos kanina po mga kakuya. So ang topic natin for today po mga kuya, 3 kinds of Catholic po mga kakuya. Bakit natin pag-usapan ito mga kuya? 3 klase ang mga Katoliko. Ibig sabihin, marami kasi po mga kakuya na nag-message sa akin na bakit daw mga Katoliko, mga malasinggiro, bakit daw mga Katoliko daw makikita mo lang sa sabungan, bakit mga Katoliko, mga babairo, at sabihin na natin mga kakuya, mga makasalanan po, makamundo, kumbaga. So dito natin tatanungin po mga kakuya at sasagutin natin punto por punto sa araw na ito. So bakit kaya mayroon kayong mga ganito po mga kakuya? Sapagkat ito ay mga gawa ng mga fallen angel na talaga tinatanim sa atin po mga kakuya na hindi na lubos na nakaunawa sa tunay na pananampalataya. So ang una, bakit ang mga Kristiyano, 3 klase ng mga Kristiyano po mga kakuya? Una, ang nominal Catholic. Ibig sabihin, ang nominal Catholic po mga kakuya ay makikita mo lang sa araw ng patay, sa araw ng Kwaresma, sa araw ng Padles, no? Pahid ng Abo, sa araw ng Pasko at sa araw ng Simbang Gabi. Yun po yun mga Katoliko lang sa pangalan. Ibig sabihin, yan ang mga Katolikong hindi mo talaga makikita sa araw ng linggo sa magsamba po mga kakuya. Kumbaga, ang mga Katoliko lang na talaga sa pangalan lang, kumbaga silang mga Katolikong wala na talagang nanglamig na sa pananampalataya o sa pagkabulag na talaga sa kanilang pananampalataya. Akala nila, gumawa sila ng mabuti, ay okay na. Pero hindi po yun tama po mga kuya, sapagkat ang ating spiritual, no, nangailangan po ng tulong at grasya ng Diyos po mga kakuya. Yan lang isa lang po mga kuya na talagang isa lang sa mga nominal Catholic po mga kuya. Yan po ang ibig sabihin. Ang ikalawa naman, ito tinatawag na Kapiterya Catholic. Iyon mga Kapiterya Catholic, ibig sabihin po mga kuya, 50-50 siya sa kanyang paniwala. Ibig sabihin, pinipili lang niya ang kanyang pinapaniwalaan. Kaya maraming mga binyagang Kristiyano na lumipat sa ibang sikta sapagkat pinipili lang nila ang kanilang pinapaniwalaan po mga kakuya. Kumbaga po mga kakuya, kaya natatangay sila sapagkat hindi sila lubos 100% naniwala sa turo ng inang simbahan. Ayon po sa 1 Timothy 3 verse 15, ang iglesia talaga siya ang suhay at saliga ng katotohanan. Ibig sabihin po mga kakuya, 100% natin paniwalaan ang turo ng ating inang simbahan. Bakit po? Dahil sapagkat siya ang saligan at suhay ng katotohanan po. Siya ang body of Christ, ulo si Kristo. Kaya nga dapat lang natin na paniwalaan ang turo ng ating inang simbahan. Kung ano yung declare ng inang simbahan, dapat natin sundin po mga kakuya. Kaya nga maraming mga binyagang Kristiyano na lumapit sa ibang sikta sapagkat pinipili lang nila po mga kakuya ang kanilang paniwalaan. Bagkos na 100% na ibubuhos nila na paniwalaan ang turo ng ating inang simbahan po mga kakuya. So ang ikatlo po mga kuya, ito po ay tinatawag na practicing Catholic. Ito po ay napakahirap po talaga mga kuya. Ito ay utos talaga ni Kristo na magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ni Kristo na sundin ang kanyang yapak. Ano yung mga practicing Catholic po mga kuya? Yung mga gawain na ibig sabihin sa tuwing linggo talaga, lagi kang present, no, sa banal na misa. Ang ikalawa naman, ito po ay practicing prayer, no, may devotion, no, sa Holy Rosary, at kung may samang loob ka at may nagkagalit sa iyo, ikaw ay humihingi ng kapatawaran sa yung nakakasala at ikaw ay lumalapit din sa banal na sakramento ng kumpisal. So ito po ay ang ibig sabihin po mga kakuya, pinipilit mo sinusunod ang turo ng inang simbahan po mga kakuya. No, dati kang manginginom at dandahan mo ito tinatanggal sa iyong buhay. Ibig sabihin ito yung pinaka-practicing Catholic po mga kakuya. For example na lang, mahilig ka manigarilyo, ay ito inalis mo sapagkat iyan talaga turo ni Kristo na sa atin na huwag natin dungisan ang katawan kasi sapagkat ang katawan natin ay templo ng Espiritu, no po mga kakuya. So yan lang mga isa po mga kakuya na talagang practicing Catholic po mga kakuya, na napakahirap sundin. Kung naging habit po natin yan mga kuya, baliwala na po ang lahat po mga kakuya. Mahalaga dito po mga kuya, practicing Catholic, na araw-araw po may prayer po tayo, habit po mga kakuya. No, mga kuya, yan ang mga practicing, isa lang yan sa mga practicing Catholic mga kuya. Ibig sabihin,
At isa dito ang humble, no, mga kuya, nagpakumbaba tayo sa lahat ng oras po, mga kakuya. Yan din ay utos talaga din ni Kristo po, mga kakuya. So bakit natin pinag-usapan ito po, mga kakuya, na talagang ito po ay napakahalaga po, mga kuya, para mas maunawaan natin na tatlong klase ng mga Katoliko po, mga kakuya. Para hindi na tayo magtanong-tanong bakit mayroong ganyan, bakit mayroong ganito. Yan po ay dito natin nominal katikirya. Malalaman nyo na po, mga kakuya, dyan po, mga kakuya. Kung may mga Kristiyano kayo na talagang panay atake, na hindi paniwalaan ang sarili niyang doktrina, inaatake, yan po ay pasok sa Kapiterya Katolik. Ibig sabihin, pinipili lang ang kanyang paniwalaan. Bagkos na 100% na paniwalaan niya ang tunay na turo ng inang simbahan. Bakit natin pinag-usapan ito po, mga kuya? Ang una at sa ikalawa, ito po ay talagang delikado po ito po, mga kuya. Ito ay tinatawag na spiritual blindness po, mga kuya. Ang pagkabulag, ito po ay tanim ng mga demonyo sa atin, mga kuya, na bubulagan talaga tayo po, mga kuya, na hindi na tayo makatanggap ng mga grasya ng Diyos sapagkat hinaharangan na ng mga pulininsin. Ito ay sa pamagitan po ng ating mga kasalanan po, mga kakuya. So, bagkus na talagang pagsumikapan talaga natin, mga kuya, na practicing Katolik talaga po, mga kuya, sapagkat yan talaga ang magdadala sa atin ng kabanalan po, mga kuya. At kung may declare ang inang simbahan ng mga gawain, sali po tayo po, mga kakuya. Kahit magbasa ka lang ng Biblia sa araw ng linggo, malaking bagay po yun, mga kakuya. Yan ay mga practicing, isa lang talaga yan po, mga kuya, practicing Katolik. Mahirap sa umpisa, pero sa tulong at awa at grasya habag ng Diyos ay talaga malampasan po ang lahat po, mga kuya. At God bless at magsuri po talaga tayo, mga kakuya. At maraming salamat po, mga kuya, at mabuhay po tayong lahat po, mga kakuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.